So muli, good afternoon, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. This is the second Lord's Day this year, and we want to be in the posture of celebration, especially ngayon ang ating iproproclaim ang paghahari ng ating Panginoon through His Church na nag-a-advance dito sa mundong makasalanan. Ang ating teksto ngayong hapong ito ay matagpuan sa Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11, we will be reading from verse 1 to 9. At ang focus natin ay verse 1. Okay? Isaiah chapter 11, verse 1 to 9. Isa po sa topic na sa scriptures na kung saan pinakaiwas ang ilan o kaya naman sobrang fixated ang ilan ay ang usapin tungkol sa eschatology. Okay, nabanggit ni Pastor kanina. Sometimes, ito ay caused by misunderstanding ng eschatology o kaya naman locating it in a limited way to future or that it is simply confusing because of varying views. Na parang, huwag natin pag-usapan yan, ang dami namang views eh. Yung iba naman, sobrang ingrained doon sa eschatology na bawat nangyayari sa telebisyon, sinusubaybayan at sinasabi, ito na yung sign. Diba? Ang dami, even COVID, ginamit yan para masabi na, ito na talaga yung sign. So we don't want to be newspaper theologians o hindi tawag ng ilan na newspaper exegesis. Na bawat lumabas sa newspaper, ito na yung sign, malapit na nga. Okay? So yung fixated doon sa pangyayari, at yung iba naman, ayaw na pag-usapan kasi napakagulo daw na talakayin niyan. Dito sa ating teksto, may kita natin na hindi masamang bagay pag-usapan ang eschatology or ang last days because at the heart of eschaton is Christ Himself. The reason why napakaganda pag-usapan ng patungkol sa ano mangyayari sa pagdating ng panahon, sa pagbalik ni Kristo ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga, we wanted to say as with other na mga preachers, yung katotohanan na yung plano ng Panginoon in history ay kanyang gaganapin sa kanyang takdang panahon. At ito itiyak na mangyayari. Kaya nga naman, ang mga tao ng Diyos, we can rest in God even in this present evil age because Christ is reigning. Kanina may kinanta tayo, merong line doon, nakita ko lang, Christ's kingdom shall come on earth. Medyo kulang. Hindi ito darating pa in the future. Christ is reigning. His kingdom is on earth being advanced through the church. So meron niyang already, pero not yet fully nangyayari or nangyayari dito yung kaharian ng ating Panginoon. So malaking bagay ito, napakaganda nitong pagbulayan. At yung focus ng ating meditation ngayong afternoon ay yung identity ng Messiah. Yung study po ng eschatology, yung last days na nagsimula sa unang pagparito ni Jesus, ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa kanyang mga tao. Kaya wag tayong allergic sa pag-uusap na yan. Siguro maging allergic tayo pag puro events pinag-uusapan pero walang Christ. Christ should be at the center because He is the one who is coming, our King. So let's read Isaiah chapter 11, verse 1 to 9. Pero focus verse 1. Ito bang sinasabi ng infallible and inerrant word of God. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Isaiah 11, verse 1. Verse 2. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon, at ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasya man ng ayon sa narinig ng kanyang mga tainga, kundi sa katuwiran ay hahatulan na ang dukha at magpapasya na may karampatan para sa maamo sa lupa or maaamo sa lupa. Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at sa hinga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ang masama, katuwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang
at katapatan ang pamigkis ng kanyang mga balakang. Verse 6, at ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. Ang guya, ang batang leon, at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami sa gaya ng baka. Nagaya ng baka. Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at ang batang kahiwalay sa suso ay isusuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo manalangin. O Lord, salamat sa hapong ito. Hiningi namin ang inyong tulong sa aming pag-aaral, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Dalangin namin na as we meditate upon this Old Testament kingdom prophecy ay hindi maalis sa aming isipan ang aming hari, ang aming Panginoong Jesucristo. Ay ito'y magbigay ng pag-asa sa inyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So dito, yung sinabi sa ating teksto na merong usbong na lalabas. Okay? Pinapakita dito yung centrality ng paghahari, ng kingship sa bansang Israel, sa nation ng Israel. So kaya itong si Isaiah, nagbigay siya ng napakagandang picture. Di ba? Ahas, magkasama sa isang bata, hindi papatayin yung isa. Kailan kaya ito mangyayari? So kaya may mga lumalabas na mga interpretation na kung saan ito yung mangyayari pa after ng second coming ni Christ. Meron naman na ni-allocate itong pangyayari na ito bago dumating si Jesucristo. May mga ganong katuruan. So itong sa ating text, may kita natin na yung kanyang rule sa verse 3 to 4 ay characterized by justice. 6 to 9, yung transformation, yung mga wild animals ay parang magigipag-bonding sa mga, siguro mga domesticated animals, right? At ganun yung parang meron ng reversal ng curse na dinala ng kasalanan even sa entire creation. So titignan natin yan. Pero ngayon, ang focus natin ay sa verse 1. At sa verse 9, sinabi din doon na yung, the end neto ay yung buong mundo ay mapupuno ng karunungan ng Panginoon. Kailan mangyayari yan? Dito ba sa present evil age? Or will this happen sa after pa ng return ng ating Panginoong Jesucristo? So, magandang as we study this text sa series natin dito sa Isaiah 11, magandang makita natin yung tinatawag na prophetic perspective. So, whenever you read the Old Testament at naka-encounter ka ng prophecies, Old Testament kingdom prophecies, tandaan natin ang mga propeta parang yung kailang perspective para silang nakatayo sa harapan ng isang mountain range. Okay, ang nakita nila isang bundok lang. Hindi nila nakikita yung mga kasunod na bundok na iba pa. So whenever they are giving us a picture of the kingdom of God, sa kanila parang isang bigayan lang yun, isang pangyayari lang yun. And then ang key natin sa interpretation ay ang New Testament where pinakita na ito ay hindi mangyayari ng isang bagsakan lamang. So merong nangyari sa panahon ni Jesucristo, at merong nangyayari ngayon, at meron pang mangyayari sa world to come. So kailangan natin bilang estudyante ng salita ng Panginoon maging maingat how we read the scriptures, not to wrongly divide the word, but to rightly divide the word. So before going to the details na makita natin sa verse 2 hanggang 9, let's first see the identity of the Messiah. Dito nakasandig ang ating pag-aaral patungkol sa mga huling araw. So ito yung mensahe natin ngayong hapong ito. The hope of God's people rests in the identity of the Messiah as ruling king. Ang pag-asa ng tao ng Diyos ay nananahan sa pagkakilala ng Messiah bilang namumunong hari. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naghahari ngayon mula nung siya ay nag-ascend from the grave, a resurrection from the grave,
at umakyat sa kanang trono ng Ama, siya ngayon ay patuloy na naghahari. From heaven, He is reigning on earth through His church. Ayun po ang pinapakita ng scriptures. So mahalagang makita natin sa Isaiah na ito dahil nga nabigo ang kaharian ng Isaiah ng Israel and Judah, kaya kinakailangan merong true king na maghahari for God's people. So ang tanong natin, how is the Messiah's identity significant for the people of God? So if the Messiah ay ito as described sa ating sa scriptures na isa siyang usbong na lalabas sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat, paano ito nagkakaroon ng kahalagahan sa buhay ng mga tao? How is it significant that we know that this is the Christ? So tignan natin sa dalawang bagay. Una, ito'y pag-asa sa kawalan ng pag-asa, hope in hopelessness. Pangalawa, ito'y bunga sa kawalan ng bunga, fruit in fruitlessness. Hope in hopelessness and then fruit in fruitlessness. Sa unang punto, hope in hopelessness, kung ating babasahin ng Isaiah ay pinapromise na ng Panginoon kung saan simula pa man na hindi dapat sila magtiwala sa kanilang sarili kasi merong pangako ang Panginoon. They should not rely on their own strength and rely on their own nation o kailang paghahari kasi babagsak din iyon. In contrast doon sa mayabang na Assyria, alam natin yan, yung kwento ng Assyria na binubuli ang Israel. Sa verse 34 sa ating sermon last month, nakita natin na pinutol ng Panginoon or puputulin ng Panginoon yung mayabang bansa na iyon, ang Assyrian nation. Kahit nagamitin ng Panginoon ang isang malaking bansa para parusahan ng kanyang bansa, pahatulan din ng Panginoon itong bayan ng Assyria. So parang kung ganitong titignan natin na merong malaking bayan coming and being used by God to discipline His people, at itong mga tao ng Panginoon ay mga manitigas ulo, suwail, idolaters. Kung basahin yung Isaiah and also the history of Israel, parang tatanong natin, nasaan ang pag-asa? Lalagay mo ba doon sa tao, sa mga tao mismo ng Diyos na paulit-ulit na sumusuway sa Panginoon? Kung saan makita natin, sa ganong vision na kawalan ng pag-asa, what seems to be hopeless for man is hope for God. And dito, what seems to be an end for man is a beginning of something new and better for God's people. At nakita natin yan sa verse 1, may usbong nalalabas. Siguro yung imagery dito, parang magputol ka ng malaking puno. Hindi ko sabihin na gawin yun, Isang malaking puno, putol siya, di ba, right? Siguro, taga-Dasma kayo sa Kadiwa Park, may ginawa yan before, di ba? Nag-road widening. Pinutol lahat ng mga puno sa gilid, And then, like 2 or 3 years later, nagulo yung highway kasi nga tumutubo pa rin yung, stump. Yung naiwan na pinutol, may tumutubo pa rin ng mga usbong. Dapat ang ginawa natin, yung ugat mismo ang tinanggal nila para hindi na muling tumubo. So yung usbong na yon na maaring siguro pinutol nila, hindi nila inisip na may tutubo pa rin, pero time came na tumubo pa din. So merong usbong na lalabas. Dito, sabi sa teksto natin, may usbong na lalabas. So dito nakita ni Isaiah sa malayo yung magandang hinaharap ng mga tao ng Diyos dahil kanino? Dahil sa kanila? Dahil sa darating na hari. Kahit na mapait yung kailang kalagayan at the present, si Ahaz, na Ahaz nga talaga kasi hindi nagtiwala sa Panginoon, ay hindi siya yung pag-asa, hindi yung king na iyon, kundi merong usbong na lalabas mula sa lipi ng Huda. At ito yung pag-usbong. At sinabi pa dito sa verse 1 again, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse, mula sa tuod ni Jesse. Now, marami nagsasabi na hindi naman ito tumutukoy kay Jesus Christ or sa Messiah. May nagsasabi kay Hezekiah daw, o kaya naman kay Zerubbabel. Pero we stand on a firm foundation that this refers
sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaso ang tanong, kung ito ay tumutukoy sa Mesaya na anak ni David, bakit hindi sinabi mula sa tuod ni David? Hindi pinakita, di ba? That this is gonna come from the Davidic line. Bakit sinabi mula sa tuod or stump of Jesse? Alam natin, si Jesse ay siyang tatay ni David, right? At kung ating mapansin, siguro binibigyan ng diin dito yung new David. New beginning like how David did. Kaya nga sabi doon sa isang study note sa New English Translation, perhaps this is done for rhetorical reasons to suggest that a new David, not just another disappointing Davidic descendant, will arise. Na sa pag-iwas ni Propetang Isaiah na gamitin yung Davidic lineage, bumalik siya sa pinakaugat na si Jesse para ipakita na hindi ito kagaya ng iniisip nyo. Na yung Davidic line, bumagsak, ang daming hari na nag-fail, na hindi nakasunod sa ating Panginoon. Pinapakita din ito yung humble origin of the king, na kung saan uusbong siya doon mula sa isang pinutol ng puno. Hindi ito sa mabungang puno, mula doon sa pinutol na puno. At alam natin na si Jesse ay namuhay sa Bethlehem, kung saan si Jesus, di ba, ay nanggaling din sa Bethlehem. So, yung pinapakita ni Isaiah dito. Kaya yung necessity for New David na mahalaga para kay Isaiah para magbigay ng pag-asa sa bayan ng Diyos. Na hindi ito yung kagaya ni Ahaz na bumagsak. Hindi ito kagaya nung hari na mga bumagsak nung una. Kundi ito ay ibang hari na still coming from your lineage kasi Jesse, right? Pero ito ay mas dakila. So yung hope of God's lowly people is the Messiah alone. And then if we trace, di ba, sa book of Isaiah, makita natin yung napakagandang structure ng pag-unfold ni Isaiah ng kagandahan ng Messiah na darating. For example, 7:9-11. Chapter 7, verse 14, anong meron doon? Prophecy tungkol sa virgin birth. Emmanuel, who is God with us. Chapter 9, anong meron doon? Is a prophecy concerning the Prince of Peace, the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, na ating inaral din noon. So lahat ng iyon ay tumutukoy lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At alam natin na ito'y magbibigay ng pag-asa hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo, dahil sa Romans 15 verse 12, ito ay kinwote ni Pablo. Ito yung kanyang pagkasabi. Romans 15 verse 12, at muli, sinasabi ni Isaiah, darating ang ugat ni Jesse, siya ang babangon upang maghari sa mga hentil, sa kanya aasa ang mga hentil. Hindi lang ang Israel, kundi ang mga hentil ay aasa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, even sa book ng Revelation, ay pinakita ng author, inalter niya actually yung itong prophecy na ito para may pakita yung royalty ng Messiah. For example, Revelation chapter 5 verse 5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon sa lipi ni Huda, ang ugat ni David. Hindi sinabi ang ugat ni Jesse. Kasi ito na yung proclamation of the kingdom of Christ, his reign. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang 7 tatak nito. So, there is hope in Christ. Right? Usbong man yan, nagsimulang maliit, ito'y lalaki. Kaya nga sa mga parable, di ba, ano ba yung kingdom of God? Parang mustard seed na maliit na buto lamang, di ba? Ito'y lumalago. Maaring mabagal, pero lumalago yung kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So ang point dito, kagaya ng bayan ng Israel, na hopeless in themselves. Walang pag-asa sa kanilang sarili, tayo, mga kasalanan, maaring devastated, hopeless, and depressed, or even lifeless.
ang nag-iisang pag-asa lamang natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. He is our hope in this present evil age. Kung sa ating paningin ay tila wala tayong pag-asa, ang matapat na Panginoon ang magbibigay nito. Kaya nga si Jesus lamang ang only hope of the Old Testament saints looking forward, and He is still our hope looking backward. Sa ginawa niya, at di lang yon, sa kanyang muling pagbabalik. So, He remains the hope of the entire world. Siya pa rin ang pag-asa. Walang ibang pag-asa. Kahit merong mga tao na tila nilalagay, mga unbelieving society, nilalagay ang kailangang hope sa temporal things of this world. Kayamanan, bagong kotse, dagdag na asawa. Ano pa ba? Iba't ibang mga bagay. Pero, hindi yun ang pag-asa nila. They may say that is their hope, but they cannot really fully hope in those things dahil yun ay mawawala din, maglalaho din. So yung kagandahan ng promise ng pag-asa sa coming and ruling king ay nagliliwanag precisely because they cannot put their hope in their present kings. Sa mga naghari during their time, wala yun. Bagsak yun. Kahit nga si David mismo right? They cannot put their hope in David himself. Doon lamang sa darating at dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. The King of Israel failed, but the true King triumphs. Kaya simula sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kahit pa lumago ang kasamaan sa mundong ito, He has overcome the darkness. Nagliliwanag ang Ebanghelyo. Nagliliwanag ang mensahe ng Ebanghelyo sa mundong makasalanan. He is the reigning King. We must submit to Him. He is the light, so His people can be the lights of this world. He fed the hungry as the bread of life. He satisfied the thirsty as the living water. He transforms rebels as the life. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. So tinitignan ba natin ang ating hinaharap ng may pag-asa dahil sa katapatan ng Panginoon na tiyak na isinagawa ang kanyang plano sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, at titigan ba natin ang ating pag-asa dahil din sa ating haring kasalukuyang nagahari. Take note, kasalukuyang nagahari. Hindi magahari pa lang in the future. He is reigning now. So, let us live with this reality. Na kapag ikaw ay nasa tahanan mo, isang Kristiyano ka lang, you live out the transformed life. Maaring wala sigurong ma-convert sa family mo. Maaring because of that, i-persecute ka lalo. Pero ang hope mo, Christ is King. Christ is King. So sinisikap ba natin sa biyaya ng Diyos na hanapin at ilagay sa ating puso't isipan ang katiyakang dulot ng kanyang salita? O nagpapadaig tayo sa tukso na magduda dahil sa kawalang kasiguraduhan ng kalagayan natin sa kasalukuyan? Saan ba tayo nagtitiwala? Saan ba tayo nananahan? Doon ba sa matibay na pundasyon ng pangako ng Diyos na already nangyari na pagparito ni Hesukristo, pero not yet. Hindi pa fully na nating nakikita. And ayan ang mangyayari po sa world to come. So, hope in hopelessness. Merong pag-asa. Kahit sa paligid mo, parang, anong nangyari ngayon? Diba si Isaiah, nung siya tinawag ng Panginoon, ang sinabi niya sa Isaiah chapter 6, pagtapos dumampi yung kanyang, magtapos dumampi yung coal sa kanyang, bago pala dumampi yung coal sa kanyang labi, sabi dito, woe is me, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. So yung katotohanan na siya marumi, at yung nasa paligid niya ay marumi, hindi nagbigay sa kanya ng kawalan ng pag-asa. So kung nakikita mo sa paligid mo ngayon, parang grabe, ang sama ng mga tao. Sa eskwelahan mo, ikaw lang mag-isang Christian. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hey, brethren, nagahari ang ating Panginoong Hesukristo.
So, isa kalawang punto, hindi lang nagbibigay ng hope in hopelessness or hope even for the hopeless ang ating Panginoong Kristo na naghahari ngayon, kundi fruit in fruitlessness, bunga sa kawalan ng bunga. Sabi sa ating teksto, sa ikalawang bahagi, at sisibol ang isang sanga, sa may ibang translation, flower. So yung kagandahan, papakita na. Isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Now, pag tinanong mo si Isaiah, what do you see in the nation of Israel? Ano nakikita mo? Maring sabi ni Isaiah, wait. Siwat ko sa chapter 7, unfaithful king, Ahaz, right? Baka nakalimutan nyo. Isaiah 9:8 hanggang 10-4, yung woes, di ba? Yung mga panaghoy ba Tagalog nun? Mga kahabag-habag yan. Kahabag-habag na laban sa Judah mismo, sa bayan ng Panginoon. Arrogant, selfish nation. Isaiah, what do you see? Hindi lang yun, sasabihin na Isaiah, I'm still seeing, kahit ganun pa man sa paligid, I'm still seeing itong fruit na darating. So, pero tignan muna natin yung pagiging fruitless ng root. Sabi ni Albert Barnes, and I quote, as a shoot starts up from the roots of a decayed tree, end quote. So parang pinapakita dito, ang take din ni John Calvin, yung sa ating translation, na sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Hindi lang ito ugat na parang fresh pa nung pagkaputol, kundi ito'y dry, tuyong ugat mismo. Na parang wala kang makukuhang buhay mula dito. Wala kang makukuhang bunga dito. Wala kang aasahan na may tutubo pa dito. Yun yung language na ginagamit doon. So, pinapakita na yung fruitless and lifeless tree of Israel is described in its future majesty through the true Israel, the Messiah. So, yung tingin nating parang dry, na puno, decayed, ano ba yung decayed? Bulok, tama, no? Nabulok na, parang wala nang buhay eh. Pero merong buhay dahil sa tutubong usbong ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa ibang, halimbawa sa Septuagint, ang salin dito, and a flower. So yung kagandahan, and a flower shall arise from the root. Sa Chaldee translation, and a king shall proceed from the sons of Jesse, and the Messiah from his son shall arise. So, yung sa isang salin or version, malinaw na sinabi na ito'y tumutukoy sa Messiah, ang ating Panginoong Hesukristo. So kahit na walang bunga, putol, bulok, at parang wala kang nakikitang chance na mamunga pa ito, ay merong pa ring buhay dahil sa Mesayang darating. So ito yung description actually ng Messiah. Sa Isaiah chapter 53 verse 2, sinabi, alam natin na yan ay patungkol sa a prophecy concerning the coming suffering servant. Sabi sa verse 2, Isaiah 53, sapagkat siya'y sapagkat siya'y tumubo, ginamit yung same word, tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim. Sariwang pananim, now take note of the word. At gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan, siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. So yung picture na binibigay dito sa atin ay consistent doon sa sinabi din na Isaiah sa verse 2 ng chapter 4. Isaiah chapter 4 verse 2, ito ang pagkasabi, sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon, maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon, at ang bunga ng lupain ay ipagmamalaki at sa ikaluluwalhati ng mga nakaligtas na taga-Israel. So from being fruitless, lifeless na stump, will arise a shoot that will grow mightily, unstoppable, increasingly glorious. Ito yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sa parang walang pag-asa, merong hope for God's people. Imagine no, doon sa bulok ng stump, na ugat, doon umusbong yung pag-asa ng bayan ng Panginoon. And what else?
So kung yung root ay fruitless, the branch is fruitful. Mabunga. Itong putol at yung puno ay mamumunga pa rin dahil sa kaluwalhatian ng sisibol na sanga. So here we see a principle that the Lord is able to bring fruit out of fruitlessness. Yung paghahari ng Messiah is far greater than the rule of David. Kung si David hindi niya nagawang payamanin, payabungin ang kaharian niya. Even si Solomon na nahulog sa kasalanan, then dahil sa maraming asawa, hindi iyon maging dahilan para hindi matupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Yung flourishing ng kingdom ng Panginoon. Even in this present evil age, through the gospel proclamation na maghahari sa buhay ng bawat mga tao na binago ng Panginoon. Kaya nga consistent ito sa doctrine na pinaniniwalaan natin, yung radical depravity of man, kahit patay yan, kayang buhayin ng Panginoon. So we preach the gospel because the gospel is the power of God for the salvation of those who believe. So the fruitfulness, itong fruitfulness na ito ay napakaganda dahil hindi ito tumutukoy sa material prosperity. Siguro kung napakinig kayo ng mga prosperity gospel preachers, di ba? Babasahin itong tekstong ito at sasabihin, okay, so here we go. Tignan natin yung mga sinabi dito na yung righteousness, faithfulness nasa loins niya, and then meron pa daw yung mapupuno ng knowledge of the Lord as the waters cover the sea, at iba pang mga pananalita na kung saan i-bear upon the people na, tignan nyo, you will be prospering. Siksik-liglig at umaapaw. But this is not merely material prosperity. The Messiah's reign is primary spiritual. Paghahari sa puso ng kanyang mga tao. This is Emmanuel, the true Messiah, who is to be the hope of His people. So ang kaharian ng Panginoon ay magliliwanag, magbubunga, despite its small beginning. Kahit, di ba, ilan yung disciples ni Jesus nung nagsimula siya? 12. Ilan ngayon ang Kristiyano? Sabi nila, 40,000 daw ang denomination. Pero hindi yan Pero maraming naging, kumalat ang Kristyanismo, lumaganap ang Ebanghelyo. Though merong mga pagsalungat mula sa mundong makasalanan, ito ay namamayagpag. So Christ begins His kingdom in humility in order to restore His people. Kaya nga ang kanyang mga tao ay maaring magtiwala sa Kanya, ilag ko yung kanyang pagtitiwala sa Kanya lamang. And even Christ Himself, He reaffirmed this sa Revelation chapter 22, verse 16. I should say na ang eschatology ng New Testament ay buo na kahit walang revelation. Sinabi ng isang preacher, buo na yan kahit walang revelation. Revelation was written to celebrate ang paghahari ng ating Panginoon. So Jesus Himself sabi dito, ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Take note of the word, ako ang ugat at ang supling ni Jesse, hindi, ni David, ang magniningning na tala sa umaga. So kanino nagpatotoo ang sinugong anghel gamit yung salita ni Jesus na siya ang ugat, siya ang supling ni David? Kanino? Hindi sa unbelieving society, sa mga iglesia. Na kung saan mga makasalanan na binago ng Panginoon. So ang point dito, nothing but the stump of Jesse can bring life to the lifeless tree, who is Christ Himself. Kung kawalan ng bunga ang nakikita mo sa iyong paligid, kapatid, o kaya even sa iyong sarili, kawalan ng bunga, huwag kang manatili diyan. Sabihin mo, matagal na akong Christians pero wala pa rin akong bunga. So what are you doing? Anong ginagawa mo? Tumingin ka kay Kristo na siyang nagpakababa, ngunit itinaas ng Ama para sa ating kapanganan. Tumingin ka kay Kristo na ngayon ay naghahari, who will soon crush Satan. Teaching ni Pastor kaninang umaga,
as His kingdom is advancing through the church. So bilang bahagi ng iglesia ng Panginoon, we cannot be silent. Hindi tayo tinawag ng Panginoon just to sit, of course, to listen. Hindi naman tayo pwedeng nakatayo habang nakikinig dito. Kundi after hearing the Word of God, ito yung magkakaroon ng impact sa ating buhay and we will be preaching the gospel to the nations. So, the hope of God's people rests in the identity of the Messiah as ruling king. Do we know Him as the one who is reigning king? Parang di ba sa boxing, di ba? Okay, wrestling. Merong i-announce ng announcer. Announcer tawag doon. Announce ng announcer. The undefeated, the reigning king. Undisputed. So walang rival sa ating Panginoong Jesucristo. Walang makagapi sa ating Panginoong Jesucristo. So he gives hope and He gives fruit. Ang pag-asa ng Diyos ay nananahan sa ating Panginoon. Kapatid, ang pag-asa mo ay nananahan sa iyong Panginoon. Iyong Panginoon. Kaya nga sabi ni Ken Hughes sa kanyang aklat na Isaiah, God saves sinners, and I quote, "From one stump, a little shoot grows and becomes a branch and bears fruit. And the fruit it bears is a whole new world." Isaiah is thinking of a little boy born in obscurity more than 2,000 years ago with no status but lineage in a failed ancient dynasty. And he is the only one who can save us from ourselves. End quote. So walang Kristiyano ang kahit kailanman mawalan ng pag-asa at bunga dahil tayo'y nakaangkla sa ating Panginoon na naghahari sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pagpapagal ay may bunga, maaring di natin makita sa panahon ngayon, maaring mamatay tayo, hindi pa natin makita, pero magkakabunga, tiyak na magkakabunga. Ayon sa pagkatalaga ng Panginoon. And even, kaya nga maganda yung emphasis ni Isaiah doon sa stump, di ba, na tumubo mula doon sa decayed tree, bulok na puno. Na yung katotohanan na even in our suffering, when everything seems to be against us, keep this in mind. Ito yung sinabi ni Spurgeon. He who has fixed the bounds of our habitation has also fixed the bounds of our tribulation. Yung pananahan natin sa mundong ito, mag-e-end yan. Na-fix na ng Panginoon yan. Yung iyong suffering ngayon, that will end. Na-fix na ng Panginoon yan. Merong isang Puritan, nagkaroon siya ng 11 na anak. Lahat namatay. And lahat namatay, maliban sa isa, yung 10 doon namatay sa pagkabata, yung isa, tumanda naman, nagkaroon ng asawa, pero bumalik sa kanyang tahanan ng Puritan na ito, at namatay din. At inilibing pa siya ng kanyang tatay. So, according sa mga historian, na naranasan ng Puritan na ito yung death of 11 children and his wife. Nakita niya lahat yan. Namatay yung kanyang asawa, kanyang mga anak namatay. 11. That's one child born and lost on an average of every 3 years of this Puritan's life. So, every 3 years, may pinapanganak, may namamatay na anak niya. At yung kanyang dalagang anak na tumanda, siya pa yung naglibing. Sino ito? John Owen. Kaya nga sa kanyang aklat, wala siyang ibang pag-asa, hindi nga sa anak niya, di ba? May mga parents na nilalagay yung pag-asa sa anak nila. Okay, mag-aaral ka ng mabuti, anak, ha, kasi sa iyo ang pag-asa namin. Magkakatrabaho ka, kikita ka, iaahon mo kami sa kahirapan. John Owen, he cannot say that. Namatay lahat. Now, ito yung sinabi niya. From his book, The Grace and Duty of Being Spiritually Minded. Gospel hope is a fruit of faith, trust, and confidence. Yeah, the height of the actings of all grace issues in a well-grounded hope, nor can it rise any higher. So yung ating confidence, katibayan ng loob, pananampalataya, ay
nakaugat doon sa ating matibay na pag-asa ang ating Panginoong Hesukristo. Marami nagsasabi na si John Owen daw ay naghihintay sa isang flourishing nation before the coming of Christ. Ito yung sinabi niya. In that journey, referring to the experience or pilgrimage wherein we are engaged towards a heavenly country, we are sure to meet with all kinds of dangers, difficulties, and perils. So haharap tayo sa matinding pagsubok, kahirapan, panganib. Kung ang ating Panginoong Kristo ay dumanas nito, no servant is greater than his master. If you expect that your life will prosper here, tignan natin kung si Kristo ba ang iyong Panginoon. So we fix our eyes on our reigning King. He reigns on earth through the church, and the gospel is advancing. Don't get us wrong. Kahit hindi mag-prosper ang society, the gospel will still advance. Hindi nakadepende sa lawak ng influence natin ang ating pag-asa na nag-a-advance ang gospel. We may die as we advance the gospel. We may be mocked, tortured. Maaring di nangyari sa panahon natin ngayon. Maaring tortured intellectually, mentally. But still, the gospel will advance. So we fix our eyes on our reigning King. As salt and light of this world, ay merong pag-asa para sa tao ng ating Panginoon. Sa ating sa mga Kristiyano na binago ng Panginoon. So, saints, are you in trouble? Fix your eyes on your reigning King. Are you doubting? Fix your eyes on your reigning King. Are you a single parent struggling? Fix your eyes on your reigning King. Couple kayo na losing hope in having a children? Fix your eyes on your reigning King. Meron kang trabaho na parang napakahirap sa'yo, pagpapasok ka, gano'n na naman, boss mo galit sa'yo, hirap ka magtrabaho, o kaya naman, ag-apply ka na ng 1,000 times, hindi ka matanggap sa trabaho, fix your eyes on your reigning King. Don't fix your eyes on the things of the earth. Fix your eyes on your reigning King. Hindi niya binigay ang buhay niya para makamit lang natin yung temporal things that will pass away. Ngunit upang makamit natin itong spiritual inheritance na hindi at sa atin manakaw ng kahit sino man. The question is, do you have that inheritance? Na makamtam mo lamang through faith in Christ as your Lord and Savior. So para sa aming mga kaibigan, Christ is King. Hindi ikaw ang hari. Maaari sigurong mamuhay ka, sitting pretty sa iyong tinan. I am the king of this world. I own this house. With all my effort, pinundar ko ang meron ako. I am. But Christ is King. You are not the king. If you reject His gospel message, that will add to the weight of your condemnation. Pero ang aming dalangin, mga kaibigan, ay may the Lord be, or may Christ be the Lord of your redemption, not the Lord of your condemnation. Na sana siya ang Panginoon mo ngayong 2024, sana siya ang maging ang Panginoon mo ng iyong katubusan. At kung i-reject mo siya bilang Panginoon ng iyong katubusan, well, guess what? Siya pa rin ang Panginoon ng iyong kahatulan. So what will you choose? Will you continue to reject Christ and Him crucified? So there's no hope that can be found apart from Christ. Kaibigan, how many times have you heard the gospel message, but you end up rejecting it still? And you still hope in your strength. You still hope in what you have. So ang aming pamanhik sa iyo, kaibigan, submit to Christ's rule now through the church.
If not, you'll face Him and you'll die in your sins forever. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat dahil hindi kami namubuhay sa present evil age na hopeless or even fruitless. Kundi kami namumuhay sa mundong makasalanan kung saan nagahari ang aming Panginoong Jesucristo. And He is conquering and He is defeating the rebels, changing hearts. O Lord, salamat sa pangakong ito. Napakaganda ng meditation patungkol sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Pero hindi lamang yun ang aming hope. Merong realidad, Christ will come, but He is reigning now. And thank you, O Lord, because our King is also our friend. We can always come to Him. We can always feel His embrace whenever we are weary and troubled. So help us, O Panginoon, na magtiwala lamang sa Kanya, kumapit sa Kanya. At sa mga kaibigan namin, may this day be the day of their redemption. Ito ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.